Na tayo? Start na tayo. Sama kayo ha? Isang oras lang naman to. Wala. Kahit wala yung kahit ganyan yan. Huwag mo lang siyang pipindutin. Ayan. Ibig sabihin ito, ganun siya. Pero wala tayo kita. Okay, so magandang gabi sa ating muli ng alas 6 na. Isang oras lang naman to, hanggang alas 6 lang tayo. Welcome po kayo sa gawain po ng ating Panginoon. Ito lang. Hanggang sa tuno ha. Ano na, Day? Pasok ka, Day. Pasok. Tingnan po. Ano na? Ubus na po yung ano namin. Tapos na rin. Opo. 3 semento meron pa. Ano sa RTRK? Ano lang yan? Okay, so sa gabi Yung ito, ano no, black, tagal pa yun. tayo po siguro magsisimula Kasi na. lang yun eh. Para yung dito sa street view sa kita, papunta mo ng court. May estimate. Okay, start po tayo no, sa ating pong Bible study. Tayo muna ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, creating me a clean heart. Creating me a clean heart, oh God. Ay! I Mabigyan mo lang. Spirit, Sila ng gawa, di ba? Mahiya ko sa kanila. Bukan na yung buwan pang buwan eh. Mahiya mo sa kanila sila gumawa niya. Mahiya mo na siya, ah. Sige, sige. Eh, siya na atam. Holy Spirit, leading me. Sino, ano yung pasado? So cast me not away from your presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Carry your Spirit leading me, blessing me. Sa panimula kong panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa salamat po, Ama, sa aming natulong. At ipag-ipag po kami. Pag-aralan niyo yung salita ko. Lord, susuko namin ang mga dalain namin ng Diyos ng mga taong napakahirap pero Panginoon. Kung sa sarili, Lord, pero salamat sa iyo, Panginoon, ang palagi sa puso at isipan ko, Panginoon. Panginoon,
Patawarin niyo kami, Panginoon, dahil sa nakakapagsalita kami, pero salamat sa iyo, Panginoon, na nagbibigay ka sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong protection, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na wala kami pang inaasang hindi kayo, Panginoon. Ang aming mga tanod, Lord, dinadalangin ko sa iyo. Lahat ng mga workers dito sa barangay na to, Panginoon. Sana, Lord, makapag-isip sila ng maayos, Panginoon. Tungkulin namin sa iyong harapan, Panginoon, maglingkod kami na maayos sa aming mamamayan, lalo sa lugar namin, Panginoon. Sana po, Panginoon, mahirap, Lord, na bigyan mo ako ng kaisipan na malawak, Panginoon. Sana maiisip nila, Panginoon, ang kanilang ginagawa, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Sa mga bagay na to, Panginoon. Maraming suliranin, Panginoon, pero, Lord, salamat po sa iyo lang. Ang bagay na to, paano nila pagawaan. Ang bawat tungkulin namin na inataw mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, saan ba sila ngayon? Ikaw na pong bahala sa kanila, Panginoon. Maunawaan nila, Lord, bigyan mo sila ng karunungan. Maunawaan nila mga bagay nilang tungkulin na ginagawa nila sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, Ama. Ikaw ang Diyos na kasama namin. Lahat ng bagay na to, Panginoon, dahil sa iyo ay magtatagumpay kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Bigat, Lord. Hindi ko alam saan kami nagkulang, saan kami nagkamali, pero alam ko, Panginoon, ang aking sarili. Batid mo ang aking puso at isipan, Lord. Yung tago mo, aking makakayang trabaho, pinipilit ko, Lord, dahil sa iyo, Panginoon. Sana ang aming exo, Lord, alam ko na higit ka, Panginoon. Ipagkakatiwala ko sa ito, Lord. Hindi ko kakayanin ito, Lord. Tunay, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon. Ang ilalagay mo sa Panginoon. Maisip nila, Panginoon, ang mga bagay na kanilang pagkukulang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam ko, Diyos, na huwag niyo kami mababaya makapagsalita na hindi maganda, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, sana maisip nila kanilang ginagawa pagkukulang nila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Ganun din po ako, Panginoon. Lord, mahirap, Lord. Hindi biro, Panginoon, ang aming tinataakan sa araw-araw na buhay na ito. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyo, Panginoon. Bigyan mo ko ng katatagan, Panginoon. Mapaunawa. Ito ang aking sandigan sa buhay ko, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lahat ang staff ng Barangay 105. Sa aming mga residente, Lord. Kung minsan nagkukulang kami, pero Panginoon, kayo na pong bala sa mga taong hindi namin naabot, Panginoon. Tunay, Panginoon, nakikita mo, Lord, ang aking sarili, Lord. Hindi ako nagpapabaya. Lord, hanggang makakaya ko, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay na ang kapayapaan sa aming lugar, Panginoon. Sa aming mga council, tanod, lupon, HW, volunteer ng aming mga bumbero, lahat, Panginoon. Sana po maging aktibo sila sa lahat ng bagay dito sa loob ng barangay, Panginoon. Makatulong ng kaayusan ng aming barangay. Lord, in the election, ito yan, kayo pong pipili ng tama, Panginoon, na manunungkulan, gampanan nila kanilang tungkulin. Bawat taas ng punong barangay, hanggang kalit-lit ang Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon.
Hindi kami titingin sa mga tao, titingin kami sa iyong harapan, Panginoon. Ikayo po ang pipili ng the best. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Malayo pa election, hindi ko po alam, pero higit ka, Panginoon. Yes. Hindi mo kami aayaan, Panginoon. Yes, Lord. Bilang anak mo, Lord, alam mong gawa ng kalaban in the name of Jesus, Lord. Jesus' name. Alam ko, Panginoon, Yes, ang Lord. mga bagay na to, ilalapit ko sa iyo, Panginoon. Yes, God. Hindi po biro, Panginoon. Mga pinagdadaanan ko, Lord. Napakahirap, pero alam mo, sinabi mo sa salita, hindi mo ko iiwan. Yes. Hindi mo ko pababayaan. Lord. Salamat po, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong protection sa aming mga buhay, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras mo. Bigyan pa natin ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumaw. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanalig ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dumulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanaligan, sa'yo ay pumisan. Login mo ang puso ko'y maging banal mong tahanan. Nutlugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang papuri pagsamba. Ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Nutlugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Magali ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magali
pangalan ko ang hangal ko sa ngalan mo at makilala ka makilala mo naway pakinggan mo ang pagsamo ko siling ng pagsamba o Diyos ikaw hindi dahanan mo ikaw ay samahin kaluluwa'y nauuhaw sa'yo Diyos ang makapiling kay laging inaasahan ukay sarap sa iyo ukay sarap sa iyo ukay sarap sa iyo. Muling kami noon sa galing ito, O Diyos. Salamat sa mga awitin ito, O Diyos, na binigyan niyo po sa amin. Upang sa pamamagitan ng mga awitin ito, galing kay aming mapapurihan. Madakilang pangalan kayo Lord sa Espiritu at sa katotohanan sa lugar po ito, God. Dalangin namin na samahan niyo po kami habang kami narito sa mundo ng O Diyos. Ngayong araw po ng Lunes ay kami kayo narito upang patuloy na purihin ka at lakidain ka at patuloy na makinig ng mga salita kayo. Kaya sa mga oras mo ito, God, sa loob ng isang oras, luwalakihin ka namin at lakidain ka namin sa mga oras mo ito, God, sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng magsabi na, Amen. Okay? Yan. Okay, so purihin po ang Diyos sa oras po ito. At ngayon naman po ay welcome po, welcome. Yan, pasok po kayo. At praise God, bigyan ng Panginoon. Yan. So, salamat no at nakahabol din yung ating mga kamanggagawa natin sa Panginoon, no? Sa mga oras po nito, sila Michael, at narito po tayong lahat. At yan ay, sa loob po ng isang oras, ay patuloy po natin papurihan po ang Diyos sa buhay po natin at mamaya ay makakarinig po na tayo ng salita ng Diyos. At bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos ay tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa buhay po natin nung tayo po ay mula Lunes hanggang Lunes pa rin hanggang ngayon, no? So, pangunahan po natin ni Chairman sa pasasalamat po natin sa Panginoon. Nagpapasalamat ako na una sa Panginoon sa kabila ng mga problema sa loob ng barangay. Napakahirap pero hindi ako susuko. Dahil sabi naman ng Diyos, di tayo iiwan. Amen. Sa mga gawang kanilang, may sabihin nila po sila ko alam. Hindi ko alam kung ano yung kanilang. Hindi ko alam, may ang kaliwanag pero sa Diyos ang kapurihan. Yung kanilang katamaran mag-duty, siguro, although alas 8 pa ng umaga dito na ako hanggang gabi, nagtatrabaho naman ako. Yung mga tao, hindi ko naman nilalaan. Sana naman, binibigyan ko naman din silang oras na hindi pumasok. Magbigay lang sila ng oras, may matitira lang. Kasi isang bagay na kung may mga mangyayari dyan, liliwanagin, may mga, huwag naman sana pa hindi na pagod. Asan yung mga tao at walang duty? Nagbigay ako ng memo kanina, hindi ko alam, may naglagay ng stoplight doon. Hindi ko alam kung sumunod siyetso. Kasi nag-order ako niya, sabi ko sa kanya, maglagay ka ng talo to, stop kahit isang oras sa bawat isang talo. Hindi ko alam kung ginawa niya. Kasi nakakaway mga tao, hirap na hirap tumawid. Nakikita ko sila kakumpay sa araw. Wala kasing ilaw. Walang ilaw. Hindi naman laging ganyan. Siyang exo, sakripisyo. Dapat talaga, isa siyang magmamando nun. Nagmando na ako sa kanya, hindi naman ako pwede dapat siya magbibigay siya ng ano sa tao. Diba? Hindi ako. Sa kanya kung binigay, ibababa niya sa kanya. Hindi ko alam kung meron yan. Meron pa nag-stop doon mo. Silipin mo lang, wala. Diba? Kaya yun isa pa.
Yun ang, na ano ako ginagampanan ko na tungkulin ko. Ang pilit-pilit ko talagang maayos ang aking sarili. Hindi naman ako perfecto. Tao din naman ako, pero pinipilit ko yung sarili ko, maaga pag gigising na ako, alas 6 pa lang gigising na ako. Maalis ako sa amin, alas 8, at trabaho na ako dito. Mula umaga, ang problema ay sa katutak. Pero salamat sa Panginoon. Nagagampanan ko naman. Pero sabi ko, ano ba naman itong mga kasama ko sa ibang barangay, yung mga dapat kami lahat magkakaisa sa tungkulin na inatang sa amin ng Diyos. Kasi para namin ginusto to eh. Hindi ako susuko, kakampi ko ang Diyos. Amen. Kakampi ko naman siya at ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon kung ano man yung aming pinagdadaanan ngayon. Pero alam ko, aayusin ang ganito. Na huwag ako makapagsalita na hindi maganda. Yun ang inaano ko sa sarili ko na pinitigil ko kasi ako meron akong Panginoon sa buhay ko eh. Kasi pag nakapagsalita ako rin pwede ko naman sabihin na maayos. Kaya salamat sa Panginoon na binibigyan niya ako ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Pipilitin ko yung sarili ko. Na kahit inakausap ko sila ilang beses na, laging ganito lahat ginagawa ko. Lahat ng paraan ginagawa ko. Pinakikisamaan ko sila. Hindi naman sila lahat, pero mo yung iba. Kaya sa Diyos lang ako, umasa sa Diyos lang ako, titiwala kasi pinagpipray ko sila talaga. Wala akong ginagawa sa kanila. Pinagampanan ko itong kunin ko. Bilang isang kunin. Yun lang po, salamat sa Panginoon. Na meron akong Diyos sa buhay ko. Kung wala ako sa Diyos, sa Panginoon, wala akong Diyos sa puso ko. Siguro araw-araw ako magmumura. Pero never ko sila minura. Never ako nagsalita sa kanila. Pinapapasok na rito, i-respeto ko sila. Ayoko yung sa akin magmula. Minsan, marami sinasabing tao, pero sana maintindihan ng tao na akala nila ako nagkukulang. Hindi ako nagkukulang. Pinagampanan ko itong uling ko. Hindi po ako maalis dito ng ganun-ganito. Kung meron akong lalakar, meron akong pupuntaan. May naiwan siya at anday, tsaka hindi pwedeng masiro itong barangay na ito. Pinagampanan ko itong uling ko. Sabi niya pa ako ng ganito kung ako yung nagpapabaya. Isang bantay dyan, Pastor, maglalagay akong tao doon. Doon kayo. Hindi ko tatungkulin yun eh. Tungkulin na kitsi yun eh. Yes. Hindi ako may ano nun eh, pero ano man yung pagkukulang, magkakasama kami, tulungan na lang eh. Diba? Tulungan tayo bilang anak ng Diyos. Doon kayo, ang dalawang duty doon. Doon yung isa. Yung mga deploy lahat yan. Tapos, isipin mo, meron pang video, tatawag sa amin sa bahay namin, kaya tawag sila. Meron video. Sinong duty? May duty. Hindi naman kami pwedeng 24 oras ako magbantay dito sa barangay. Kung minsan nahiya naman ako sa sarili ko, ano ginagawa ni Chairman doon, gagawin, di pa muuwi. Sa dapat sinalalayan ko sila. Sila gusto dito maghapon. Siyempre, pag wala ako dito, sa daming problema ko ang pasok, hindi namin magaganap sila rin mga siyempre ako rin ang mapapupulaan. Kaya sana nakikiusapin ako sa mga tanong, magtulungan. Yun lang kasi kailangan natin dito, problema talaga sa gulo. Alam naman lugar natin, yung area natin, napakaraming tao, hindi biro-biro. Kaya kung yung mga tanod man natin sana, on duty sila, umaten sila. Yun naman kahiling ko sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon, unang-una nagkakasalamat ako sa Diyos. Dahil kung wala ako sa Kanya, ewan, salamat, hindi niya ako pinawayaan. Praise God. Amen. So, purihin ang Panginoon, no? Ganun lang talaga, maging matatag lang, huwag tayo susuko. Gawin lang natin dapat natin gawin. May kanya-kanya namang mga gawain eh. No? So, purihin ang Panginoon sa gabing ito. At siguro ay wala na tayong time at darako na siguro tayo sa salita po ng ating Panginoon. No, wala po yung mensahero natin, kaya ako po yung sasalo ng kanya pong mensahe, no? So, sa gabing ito ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Meron pa tayong 24 minutes sa ating pong sa loob ng isang oras po na ating pong pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo, sa lahat po na narito, sa ating pong kapatid. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. At ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na ano nga ba ang tamang relihiyon. Yan po ay makikita po natin na sa buhay po natin ay ano nga ba ang tamang relihiyon? So,
kung tayo po ay meron pa mga Bible, ay buksan po natin sa Matthew chapter 24, verse 3 hanggang 14. No, makikita natin dito na tayo ay binibigyan ng babala ng ating Panginoon para ma-aware po tayo kung ano nga ba ang pipiliin natin na sasamahan na relihiyon, no? So, Matthew chapter 24 verse 3 hanggang 14, sabi ng banal na kasulatan ay ganito, no? Noong si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo habang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni inuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya manglalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So dito ay makikita natin na kung paano magkakaroon ng mga relihiyon. No? Kasi ang ibig sabihin ng relihiyon, ito ay samahan ng mga naniniwala, samahan ng mga manampalataya, naniniwala sa kanilang pananampalataya. No? Samahan ng mga naniniwala ayon sa kanilang pananampalataya. No? Na kung saan ay ang bawat relihiyon, kaya kapag nag-ano po tayo, halimbawa, nagpa-file tayo nag-a-apply tayo ng trabaho, tinatanong kung ano yung ating relihiyon. No? Kung ano yung ating sikta o ano yung ating sinasamahan. So, dito ay napakaraming relihiyon ang ating mapipilian. Nandiyan na yung Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Catholic, ano pa? Mormons, ano pa? INC, Jehovah, Seventh-day Adventist. So maraming relihiyon ang pwede nating pagpilian. Kaya kung minsan naguguluhan tayo at meron din naman tinatawag na born again. No? So dito ay makikita natin na sa daming relihiyon, kasi ang born again, ito ay kapag nagpipill up tayo ng application form, pag sinabi kong anong relihiyon mo, sinusulat din natin yung tinatawag na born again. No, ibig sabihin ng born again, ikaw ay Christian na nanampalataya sa ating Panginoon. So maraming relihiyon na mapagpipilian natin. Ngunit ang mga founder ng relihiyon ay sila ay namatay. At muli ay hindi na sila muling nabuhay. Pero yung relihiyon na itinayo ng ating Panginoon, ano nga ba relihiyon ang itinayo ng Panginoon? Hindi po relihiyon ang tinayo ng ating Diyos. Ang itinayo sa atin ng Panginoon, yung ating relationship sa Panginoon. Sa John 3:3, makikita natin dito, si Jesus ay nagbigay din ng, sa John chapter 3 verse 3, ay makikita natin dito na ang ating Panginoon Jesus din ay nagsabi ng ganito.
para maging aware tayo kung anong nga bang reliyon ang ating sasamahan o pipilian. No, sabi ito sa John chapter 3, verse 3, sumagot si Jesus, pagkatandaan mo maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi nila makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may panganak pong muli ang isang tao na matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pagkatandaan mo, maliban ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karyaan ng Diyos. Ang taong pinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, kayong lahat ay kailangan may panganak na muli. So dito ay makikita natin na mayroon ding itinatag si Jesus Christ na kailangan mong maipanganak na muli. Ang tinawag na born again. So ang bawat relihiyon ay may kanya-kanya silang tinatawag na doktrina. May kanya-kanya silang tinatawag na kaalaman o pananampalataya o kanilang paniniwala. Kaya dito makikita natin na kapag ang relihiyon, kapag tinanong mo, halimbawa, Iglesia ni Cristo, tinanong mo, born again po ba kayo? Sino po nagtanong na sa Iglesia ni Cristo na nagtanong na nagsagot sila na sila ay born again? Di ba? Hindi. Hindi nila sinasabi na sila ay born again. Ang sinasabi nila, sila ay Iglesia ni Cristo. Pero dito sinasabi ni Jesus Christ, kailangan mong ma-born again. So, paano tayo ma-born again? Sabi sa 2 Corintios 5:17, ang lahat ikipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dati yung pagkatao, siya ay bago na. So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo hindi ka pa born again, ibig sabihin, nasa relihiyon ka. Doon sa itinatag ng isang tao na siya naging founder ng isang relihiyon na meron siyang tinatawag na doktrina. Na kung ano yung paniniwala niya, ang siya din magiging paniniwala mo. Kung siya rin maging paniniwala mo. Kaya, ang tinataas mo doon sa relihiyon na yun, yung kung sino yung naging founder. Kaya bukang bibig nila ay yung founder ng relihiyon na kanilang sinasamahan. Katulad ng dating daan. Ang bukang bibig nila ay ano? Sino? Si Eli Soriano. Kasi bukang bibig nila yun. Ibig sabihin, yun ang kinikilala nilang founder. Pero kapag tinanong mo, born again po ba kayo? Anong sagot nila? Hindi. Bakit? Kasi nga, ang born again, ang founder nito ay sino? Alam niyo ba po sinong founder ng born again? Ang founder ng born again ay walang iba kundi si Kristo. Kaya kapag sinasabi mo hindi ka born again, ibig sabihin hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo. Hindi mo pa kinikilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kapag kung meron kang tamang reliyon na pipiliin, dapat yung pagiging born again. Kaya dahil kasi nga, ang born again, ito po yung itinatag ng ating Panginoon. Na siya lamang ang nagtuturo na mayroong kapangyarihan na kung saan siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo at muling nabuhay upang ang sinumang sa kanya sumampalataya ay muli ring mabuhay. Kaya kailangan mong ma-born again. Bakit? Kasi yung born again, yung dati mong pagkatao, dati ang yung espiritu ay buhayan. Namatay lang yan nung ito'y magkasala, si Adan at si Eva. Kaya kailangan itong muling mabuhay. Kaya sabi sa banal na kasulatan, si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa espiritu. Kaya ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay muli ring nabuhay. Saan? Sa espiritu. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Kaya dapat nating ipagmamalaki ang born again. Kaya kapag bukang bibig mo si Kristo, kapag ikaw ay born again, laging bukang bibig mo si Kristo, hindi yung mga pastor na nagtuturo. Tandaan mo kami mga pastor, kamanggagawa lamang kami ni Kristo. Hindi po kami ang founder ng born again. Although may kanya-kanya kaming simbahan, pero kapag ang simbahan po, halimbawa, lahat ng simbahan, nagkatulad ng CCF,
Tanungin mo yung sisip, born again ko ba? Pag sinabing born again, ibig sabihin, iisa ang ating pinaglilingkuran. Walang iba kundi si Kristo. Isa ang ating katuruan. Sapagkat ang doktrina ng born again ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun ang paniniwala po natin. Ang tinatawag natin, tayo pong mga born again, ang tawag sa atin ay full gospel. Pag sinabi kasi full gospel, wala tayong tinatanging salita ng Diyos. Kung ano yung nakasulat mula Genesis to Revelation, yun ang ating pinaniniwalaan sapagkat yun ang itinuturo ng Biblia. Sabi sa banal na kasulatan, doon sa Lucas chapter 16, ang sabi doon, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. So, ibig sabihin, ang itinuturo sa atin ng mga lingkod ng Panginoon ay pakinggan natin paniwalaan natin ang banal na kasulatan. Kaya, ang born again, ito po yung founder po nito ay si Kristo. At dahil si Kristo ang founder ng born again, nagtalaga siya ng kanyang mga manggagawa. Ano po yung manggagawa ng ating Panginoon Hesus? Sino po bang manggagawa ng ating Panginoon? Kung si Kristo ang founder ng born again, ibig sabihin, meron siyang manggagawa na itinalaga. Hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Meron siyang manggagawang ibinigay sa atin para tayo ay pangunahan. Para makilala natin siya ng lubusan. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 11, ito yung manggagawa ng ating Panginoon. Nagtalaga siya ng manggagawa. Ang sabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay ibanghilista, ang iba pastor at guro. So 5 manggagawa ang itinalaga ni Kristo para pangunahan tayo upang makilala natin si Kristo. Sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na rin tayo maliligaw ng mga tao ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So doon ay makikita natin na ang layunin ng Panginoon, kaya nagtalaga siya ng 5 manggagawa, para huwag daw tayo mailigaw ni numan. Na maituro ang katotohanan na mayroon lamang iisang relihiyon na tama. Kasi ang relihiyon na tinatawag dito, samahan ng mga taong naniniwala at nanampalataya sa Panginoon. Dahil sabi ng ating Jesus, mag-ingat kayo, no? Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan. At doon natin makikita kung tayo nga ba ay nasa tamang relihiyon, kung sinasabi natin na tayo ay born again. Once na hindi mo sinasabi na hindi ka born again, ibig sabihin wala ka pang relasyon kay Kristo. Hindi ka pa ligtas. Dahil sabi niya, katotohanan ng katotohanan sinasabi sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Sa kaharian ng langit. So doon mo makikita yung taong nasa tamang reliyon at nasa maling relihiyon. Yung nagsasabing hindi sila born again, ito yung mga maling relihiyon na nagtayo ng kanilang sariling iglesia. Sariling simbahan. Na walang ibang tinataas kundi siya lamang. Hindi si Kristo. Hindi si Kristo. So sa atin ay ang itinatayo natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil si Jesus ang tamang reliyon, si Jesus rin ang sagot kung naghahanap tayo ng relasyon sa Panginoon.
na magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Siya ang sagot. Dahil siya ngayon tamang reliyon. Sa Kanya natin makikilala ang tunay na Diyos. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, si Jesus Christ ang tamang reliyon. Tamang, kumbaga sa hindi ka nagkakamali sa iyong sinasampalatayanan, sa iyong sinasamahan, sa iyong inaatinan. Kaya, dapat kung aating ka sa isang samahan, sa isang reliyon, dapat tanungin mo siya, kayo po ba ay born again? Pero kapag tinanggi nila na sila ay hindi born again, ibig sabihin, hindi yun tamang reliyon. Yun ang taong nagtatag ng reliyon para magkaroon sila ng maraming grupo, no? Samahan ayon sa kanilang doktrina. No? Ayon sa kanilang doktrina. So tayo mga born again, wala po tayong doktrina. Ang pinakadoktrina po natin ay ang salita ng Diyos. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, ang siyang sinusunod natin. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating doktrina. Dahil ang sabi sa Biblia, ang sino magbawas ng mga aklat na nakasulat dito, magbawas o madagdag man, ay idaragdag din sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng bawasan at dagdagan pa ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya, si Jesus ang tamang doktrina. Si Jesus ang tamang reliyon, kung reliyon ang ating tinatawag. At si Jesus, dahil si Jesus ang tamang reliyon, kung ang hanap mo ay walang hanggang tahanan sa langit, ito ay kaya niyang ibigay. Kaya niya itong ibigay kung ang hanap mo, tahanan sa langit. Ito yung masusumpungan mo lamang kay Kristo. Ang sabi doon sa John 14 verse 1 hanggang 3, ganito sinasabi ng Biblia. Sabi niya, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng matitirahan. At kapag ipaghanda ko na kayo na matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naruroon. So, ibig sabihin, hindi ka nagkakamali. Nakakatiyak ka na tama ang iyong sinasamahan dahil ito ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Hindi ito hahantong sa walang kapahamakan. Hindi ito hahantong doon sa kapahamakan, kundi hahantong ito sa buhay na walang hanggan dahil si Kristo lamang ang tamang reliyon. Kasi nga, ang sinasabing ang reliyon na tinatawag ko, lagi ko po sinasabi sa inyo, ang reliyon, ito po yung ang ibig sabihin nito, samahan ng mga taong naniniwala ayon sa kanilang pananampalataya. Ayon sa kanilang pananampalataya. Na mayroon silang tinatawag na doktrina. No? Ang doktrina nila, kung ano yung gagamit sila ng Biblia, pero hindi lahat na nakasulat sa Biblia, kanila itong paniniwalaan. Kukunin lamang ito nila kung ayon sa kanilang doktrina. Pero pag taliwas na sa kanilang doktrina, ayaw na nila ito. Kung baga tinatanggal nila ito. Halimbawa, ang paniniwala ng isang reliyon, si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. Tapos ang paniniwala mo ay Diyos. Hindi pwede kayong magsama. Hindi ka nila tatanggapin dahil makakasira ka sa kanila, makakasira ka sa kanilang paniniwala. Pero sa ating mga born again Christian, naniniwala tayo si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. 100% siya ay tao, 100% siya naman ay Diyos. Siya naman ay Diyos. So doon sa Pilipos chapter 3 verse 20, ang sabi ng Biblia ay ganito, sa kabilang dako, tayo mamamayan ng langit, doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin na may pananabik ang ating Panginoong Hesus Kristo. So hindi po tayo nagkakamali sa ating paglapit sa Panginoon. Hindi tayo nagkakamali na sinasabi natin na tayo ay born again. Dahil hindi ka na born again dahil sa umating ka sa church. Hindi ka na born again dahil gusto mo
kundi na born again ka dahil sa pagiging pag-isa mo kanino? Kay Kristo. Siya at si Kristo, ikaw at si Kristo, merong personal na relasyon sa Diyos. Naging kompleto ng pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Ibig sabihin, hindi ka lamang nagugutom sa pagkain dito sa mundo, kundi nagugutom ka na rin sa salita ng Diyos. Last, sa 1 Peter chapter 3, verse 3 hanggang 4, kapag ikaw ay na-born again dahil kay Kristo, mayroon siyang kayamanang inihanda sa iyo doon sa langit. Ang sabi sa Biblia, ganito, 1 Peter chapter 3, verse 3 hanggang 4, sabi niya, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamtan natin ang isang kayamanan, di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. So mayroong inihanda sa atin ng Diyos na kayamanan. No? Kung dito sa sa mundong ito, bahay mo kubo-kubo lang, ay kapatid, sabi ng Biblia, alam kong mahirap ka, pero ang totoo, mayaman ka. Dahil mayroon kang kayamanan na inihanda sa iyo ang Diyos doon saan? Sa langit. Kaya wag nating ikahiya na tayo ay born again. Ang iba nahihiya eh. Born again ka ba? Hindi. Bakit? Nahiya ako eh kasi marami akong bisyo. Lasinggiro ako eh. Marami ayaw kong mga born again. Kaya ayaw nilang ma-born again. Kasi nga, mawawala ang kanilang bisyo. Sabi sa Biblia, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, ang bisyo mo yan, hindi matatanggal yan kung wala ka kay Kristo. Amen. Hindi yan mawawala. Matatanggal lang yan kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo dahil siya ang magbabago ng buhay mo. Hindi ikaw ang magbabago ng buhay mo, kundi siya ang magbabago ng buhay mo. Kaya kung meron mang lumapit sa atin, tanungin natin, siya ba ay born again? Kung hindi, ibig sabihin, nasa maling relihiyon po sila. Hindi pa sila ligtas. Kaya po rin ang Panginoon, sa oras pang ito, pagpalain po tayo ng salita ng ating Iba ko basta magdagdag. Sige po, meron pa tayong 3 minutes. Hindi, Pastor, walang magsasabi ng bawat sikta na kami ay mali. Lahat ng totoo yan, kami Tama. ay tama. 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 Walang magsasabi mali kami kasi wala sasanib din. Walang mapapa-enroll din para maging kaanib ako dyan, iglesia. Lahat sila, nag-aangkin sila na kami ang tama. Yes. Ang tamang reliyon, kung paano ka kinaawaan ng Diyos. Sabi ng Epeso, si Pablo, i-declare niya, kayo ay ligtas. Saan? Mabait ka ba? Sumapi ka ba sa isang reliyon? Kaya ka naligtas? Hindi. Kaya ka naligtas. Awa ng Diyos. Dati kang masama, hindi mo kayang magbago ng buhay mo. Ang dami mo sinalihan na reliyon para mabago ang buhay mo, pero walang epekto. Pero dahil sa kamanghamanghang gawa ng Diyos, yung luma mong pagkatao, tinawag ka ng Diyos, hindi mo kayang tanggihan. At yung sabi, Lord, saka na. Kaya pa kung panahon, hindi. Kahit sa gusto mo, susunod ka sa gusto ng Panginoon. Gawa ng Diyos yun, hindi mo gawa. Ngayon, ang pag sinabing born again, Amen. pag sinabing born again, habang binabasa mo yung aklat ng John 3:3, ang tawag sa pagiging born again, ito ay not a religion. Maipanganak ka muli, baguhin ka muli, patay ang kaluluwa mo. Binuhay muli ng Diyos ang kaluluwa. Kaya nagkaroon ka ng kamalayan. Habang binabasa mo yung Biblia, naiintindihan mo yung salita ng Panginoon. Naipanganak ka, ibig sabihin, not a religion. Anong tawag doon? It is intimate relationship. Malalim. Malalim na pagkaunawa, malalim na pagpapasakop mo sa Panginoon kasama yung kanyang mga utos na sinusunod mo. Yun ang bunga ng pananampalataya. Hindi rin yun ang born again.
Amen. Kasi maraming pinagmamalaki nga ang born again, pero bato-bato sa langit, tama, huwag magaling. May mga born again na taliwas naman ang pamumuhay. Tama? O, nasaan doon? Binabahiran mo yung karangalan ng ating Panginoong si Kristo. Dapat, panindigan mo, ipamuhay mo, isagawa mo. Ipakita mo sa tao, pamuhay mo. Katulad ni Chairman, nagsasalita siya, nakikita ko yung damdamin niya, na hindi niya gawa yung posisyon niya. Hindi siya nailagay dyan dahil matalino siya, masipag siya. Alam niya na may pinagmumulan ang Diyos ang naglagay sa kanya dyan. Yun ang tamang pananampalataya. Yun ang relasyon na nasasambit ng ating punong barangay. Nagpapasalamat para sa Panginoon. Yun ang tama. Born again uli ha, not a religion. Amen. It No? is a relationship. Amen. So, ang born again, hindi po religion. Kaya nagiging religion ang born again dahil nga naging isang maraming samahan ng mga mananampalataya. At ang born again, ang may... Pastor, wala naman tinatagan Diyos ang ano, Yes. religion. Basta yung panampalataya mo sa Panginoon. Yun ang the best. Yan. Kasi, Kasi ito, sumamba ka pa ilang beses. amen. Kung wala ka ng mga sa Kanya, wala yun. Yan. Wala Kaya- siyang tinatag na religion. Yan. Kaya hindi natin yung reliyon. Kasi, ang reliyon, salita lang ito ng tao na, kumbaga In the sa best ano, ng pastor, makikita sa atin yung yes. yung ano ng Panginoon eh. Yung panampalataya natin yung the best. Kahit anong gawin mong paliwanag dyan. Kasi tayo pinili tayo ng Diyos eh. Amen. Tinawag tayo sa kadiliman eh. Ngayon tayo, gagawa tayo ngayon ng para example tayo ngayon eh. Amen. Diba? Para tayo ginagamit ng Panginoon. Meron tayo responsibilidad sa mga tao hanggang ginagawa natin kasi yan, di ba tinawag tayo, pinili tayo sa dami ng tao. Napili tayo, isa tayong pinili. Meron tayong responsibilidad, Pastor. Amen. Kasi yung ugali lang natin, kung minsan, yung kilos natin, minsan, ang dami silang sa atin sila nakatingin. Amen. No, lalo kapag sinasabi natin na born again tayo. Lalo sinabi, Kristiyano ako, Yan. pero Kasi doon nila, nararamdaman pag nagkakamali tayo. kasi doon nila Meron nakikita. Meron tayong nararamdaman kasi nasa atin yung Panginoon. Kasi doon nila nakikita, pag sinabi mo kasi born again ka, ibig sabihin, mabait ka na. Nabago ng buhay mo. Hindi. Kaya ang iba, ayaw nilang tanggapin ng born again Kaya, ako. Pastor, Nahiya sila. hindi naman tayo pala ng Tama. perfect sa atin eh. Mag-judgment, pag tayo namatay, aarap tayo sa Panginoon. Walang perfecto. Amen. Wala. No? Kaya yan, no? Hanggang maaari, pilitin natin, hanggang may magagawa tayo, gawa tayo mabuti. Amen. No? Kaya, ang makapagbabago ng taga sa ating buhay, walang iba kundi si Kristo. Makagawa tayo ng mabuti dahil kay Kristo. Nagiging mabait tayo dahil kay Kristo. Hindi tayo nakagawa ng masama dahil kay Kristo. Ibig sabihin, mayroon tayong batayan ng ating mga mabubuting gawa. No? So, doon, nakikita natin yung pagbabago ng ating buhay. Kaya, pwede nating ipagmalaki na tayo ay born again. Ako, pinagmamalaki yung born again ako. Kasi doon ako nabagong buhay ko. Si Kristo na aking pinaglilingkuran, ang siyang nagbago ng aking buhay. Kaya hindi ko inihiya na ako ay born again, no? So yan. So lumampas tayo ng 4 minutes, no? Pumunta ka na, Pas. Oo nga, may 4 minutes na tayo lumampas. Malaki. Hawak mo na ba? Dating babayaran na natin ito. So, purihin ng Diyos, at tayo po ay at mamaya ay tuloy pa na lang ng God. Break ka na po closing prayer mamaya, no? Naawitin natin yung tinatawag na ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan dumating man walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag
Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin. Tuloy nga, Panginoon, ikaw ang aming lakas. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming samahan upang kalakasan mo yung sa amin. Bago namin ang hindi namin kayang baguhin. Dahil kami, Panginoon, sa aming sarili mo kasalanan. Dahil sa iyong paglilinis at sa iyong paglalakas, patuloy mo kaming binibigyan ng katuwiran, Panginoon. Nabubuhay kami ng mayroong katapatan sa iyo at nababago ang aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, si Chairman at ang kanyang mga kasama, patuloy. Ikaw ang maging kalakasan niya sa bawat araw. Samahan, Panginoon. At pagka, Panginoon, kasama ka namin, tunay nga may tagumpay kami, O Diyos. Amen, Kaya, Lord. Panginoon, sa iyo lahat namin binibigay, lahat ng kalwatian, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po. Tapos na po yung ating Bible. Salamat po. God bless po. Salamat po. Thank you po. Ikaw, my king. Tuloy tayo sa Ikaw, my king.